Sa gitna ng siksik at nakababahalang night shift sa Houston, patuloy ang pag-iingay ng sirena ng patrol car sa malalawak at tahimik na mga kalsada ng lungsod. Sa sandaling iyon, si Emily Carter, isang pulis na itinuturing na ipinagmamalaki ng kanilang unit, ay biglang bumagsak sa tabi ng kanyang sasakyan nang walang anumang babala. Walang paghahabulan, walang putok ng baril, at wala ring anumang senyales na nagpapahiwatig ng isang pag-atake. Napakabilis ng pangyayari, kaya't ang mga kasamahan niya ay nakatulala na lamang habang nakikita ang kumikislap na ilaw na nagre-reflect sa kanyang mukha na unti-unting nawawalan ng buhay. Sa loob ng sumunod na ilang minuto, ang buong koponan ay nabalot sa pagkabigla dahil walang sinuman ang nakakaunawa kung ano ang nangyayari. Isang babaeng nasa kasagsagan pa ng kanyang lakas, malusog, kilala, disiplinado, at matibay ay nagawang bumagsak nang walang iniwang anumang paliwanag. Agad siyang isinugod sa Houston Memorial Hospital, isa sa pinakamalaking ospital sa Texas, kung saan regular na tinatanggap ang mga komplikadong kaso ng trauma mula sa iba't ibang rehiyon. Nang itulak si Emily sa emergency room, isang hanay ng mga doktor ang sumugod upang suriin siya, ginagamit ang lahat ng pinakamodernong kagamitang medikal. Ngunit habang tumatagal ang pagsusuri, lalo silang nababalot sa isang komplikadong palaisipan. Ang mga paunang vital signs ay walang ipinapakita na tiyak na dahilan: abnormal na presyon ng dugo, arrhythmia ng puso, magulo ang aktibidad ng utak, humihina ang paghinga, ngunit walang anumang salik na makapagpapaliwanag ng makatwiran sa kanyang mabilis na pagbagsak. Sa loob ng ilang oras, ang ospital ay kumilos at inihanda ang pinakamahusay na elite team. Mahigit 20 specialist na doktor ang sunod-sunod na lumapit sa kaso. Neurology, cardiology, respiratory, infectious diseases, toxicology. Ang bawat larangan ay isinailalim sa pagsusuri. Bawat isa ay maingat na sinuri ang bawat X-ray film, bawat resulta ng lab test, bawat datos ng makina. Binalikan nila ang bawat pahina ng personal na medical record ni Emily, naghahanap ng bawat posibilidad mula sa pre-existing condition hanggang sa salik ng kapaligiran. Ngunit ang lahat ay huminto lamang sa malalaking tandang pananong. Si Emily ay kilala bilang isang 32 taong gulang na veteranong pulis na may superior na kalusugan kumpara sa marami niyang kalalakihang kasamahan. Regular siyang sumasali sa physical training, tumatakbo sa malayuan, at ang kanyang mga routine health check-up ay laging perpekto. Sa kanyang personal na record, walang anumang tala na may kaugnayan sa sakit sa puso, nerbiyos, o iba pang chronic illness. Ang mga naunang pagsusuri ng dugo ay nasa normal na limitasyon. Ito ang lalong nagbigay ng kalituhan sa mga doktor. Isang babaeng nasa kasagsagan ng kanyang prime ay maaaring mahulog sa medikal na kalaliman sa loob lamang ng isang maikling sandali. Sa mga unang oras, sinubukan ng ospital na pakalmahin ang pamilya at mga kasamahan ni Emily. Ngunit ang katotohanan ay malabo ang lahat. Walang sinuman ang nakakaunawa kung bakit napakanipis ng kanyang buhay. Sa ICU room, ang mga ilaw ng monitoring machine ay patuloy na kumikislap, nagpapahiwatig ng mga anomalya na hindi maipaliwanag. Bawat seizure, bawat paglihis ng tibok ng puso, bawat mabigat na hininga ay nagdala sa buong medical team sa matinding presyon. Ang mga nangungunang expert na sanay na sa paghawak ng mga mahihirap na kaso ay kinailangan ngayong tanggapin ang isang sitwasyon kung saan ang lahat ng medical na kaalaman mula sa libro at karanasan ay hindi makapagbigay ng sagot. Sa labas, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa isang kritikal na pulis sa Houston. Sa unit, hindi makapaniwala ang kanyang mga kasamahan sa katotohanan dahil ilang oras pa lang ang nakalipas ay tumatawa at naguulat pa siya, ulat ng trabaho, nagpaplano para sa susunod na shift. Si Emily ay isang uri ng tao na bihirang magreklamo. Laging nagtatrabaho ng may mataas na responsibilidad at tila hindi kailanman nagpapakita ng pagod. Ang kanyang biglaang pagbagsak ay naging isang shock sa moral ng buong puwersa. Agad na humingi ang pamunuan ng police department ng isang internal investigation. Gusto nilang malaman kung may nagbanta ba kay Emily o kung may kaso ba siyang kinasangkutan na nagtulak sa kalaban na maghiganti. Sa loob ng ilang oras, binuksan ang hanay ng mga file. Ang mga pag-aresto, mga testimonya, at mga kamakailang paglilitis ay sinuri,
Ngunit ipinahiwatig ng lahat na siya ay isang profesional na pulis, nagtatrabaho ayon sa tamang proseso at walang ginawang agresibo o lumampas sa limitasyon. Walang senyales na may sinumang nagtangka kay Emily. Habang nagkakagulo ang panig ng pulisya, bumbaluktot din ang panig ng medikal. Patuloy silang nagpapalit ng direksyon ng paggamot, sinusuri ang bawat theory, pagkalason, bihirang sakit sa puso, abnormal na immune reaction, at maging ang posibilidad ng isang kakaibang virus. Ngunit ang lahat ng resulta ay nanatiling zero. Kinumpirma ng neurologist na walang structural damage sa utak. Kinumpirma ng cardiologist na walang senyales ng congenital heart weakness. Sinabi ng toxicologist na ang mga readings ng lason, heavy metals at droga ay pawang negative. Ang buong expert team ay tila naipit sa isang dead end, walang magawa kundi saksihan ang unti-unting pagkupas ng buhay nang hindi mahanap ang solusyon. Sa mga unang araw na iyon, ang Houston Memorial Hospital ay naging sentro ng matinding tensyon. Hindi pa naibabalita ng detalyado ang mga media, ngunit kumalat na ang tsismis sa mga pasilyo ng pulisya at ospital. May ilang medical staff ang nagbulungan na ang kasong ito ay maaaring isang bihirang medikal na misteryo na maaaring mailathala sa mga specialty journal kung mahahanap ang sanhi. Ngunit para sa mga direktang nakaharap kay Emily, ang lahat ng interes na iyon ay napalitan ng pag-aalala at obsession. Kung hindi ito matutukoy, maaaring matapos ang kanyang buhay anumang oras. Lumipas ang oras, bawat minuto. Sa tuwing bumababa ang data sa makina, ang lahat ng mata ay nakatuon sa digital board, ngunit pagkatapos ay bumabalik sa walang magawang katahimikan. Nakaratay pa rin si Emily bilang isang medikal na palaisipan na walang sagot. Ang mga bagay na tiyak sa textbook na napatunayan sa libu-libong kaso noon ay tila wala ng halaga ngayon. At para sa buong medical team, hindi kailanman naging ganoon kabigat ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Nahaharap sila sa isang kaso na hindi maipaliwanag ng lahat ng modernong kaalaman ng medisinang Amerikano. Ang sumunod na mga oras sa Houston Memorial Hospital ay lumipas sa matinding tensyon. Ang mga doktor ay sunod-sunod na nagbigay ng iba't ibang treatment protocols, ngunit ang lahat ay pansamantala lamang. Walang direksyon na talagang makapagpapaliwanag kung bakit napakabilis lumala ang kalagayan ni Emily. Ang mga numero mula sa monitoring machine ay patuloy na nagbabago ng abnormal. Patuloy silang nagpapalit ng dosis ng gamot, sinusuri ang function ng bawat organ, at muling sinuri ang bawat detalye sa resulta ng lab test. Ngunit ang anomalya ay hindi pa rin mahanap ang pinagmulan. Isang emergency meeting ang isinagawa mismo sa ospital. 20 doktor, bawat isa ay isang nangungunang expert, ang nagtipon sa isang silid na may iba't ibang uri ng dokumento, chart at nakasalansan na resulta. Inilahad nila ang bawat piraso ng data. Ipinakita ng neurology na magulo ang aktibidad ng utak, ngunit walang nakitang physical damage. Ipinakita ng cardiology ang abnormal na tibok ng puso, ngunit normal ang ultrasound image. Itinala ng respiratory ang patuloy na paghina ngunit walang senyales ng impeksyon at kinumpirma ng toxicology na walang kemikal o droga sa dugo. Ang lahat ay parang mga puzzle piece na hindi kailanman makakabuo ng isang kumpletong larawan. Si Dr. Rebecca Chen, head ng emergency department na humawak na ng libu-libong mapanganib na emergency case, ay naramdaman ang kawalan ng kapangyarihan sa pagkakataong ito. Sa loob ng 20 taon ng kanyang propesyon, nakaharap na siya ng maraming pasyente sa estado ng paghihingalo, anaphylactic shock, myocardial infarction, cerebral hemorrhage, drug overdose. Ang bawat sitwasyon ay mayroong exit, kahit gaano man ito manipis. Ngunit kay Emily, ang lahat ay lampas sa nakasanayang balangkas. Ang mga sintomas ay lumabas ng sabay-sabay, ngunit hindi tugma sa anumang nakatalang sakit. Ito ay isang absurdity na nagdulot sa buong medical team na huminto at magtinginan sa pagkalito. Paulit-ulit na tinitingnan ni Doc Marcus Webb, head ng Neurology Department, ang resulta ng electroencephalogram. Nakita niya na magulo ang electrical activity sa utak niya. Tila inatake ng isang external agent, ngunit walang ebidensya ng trauma, hemorrhage o brain tumor. Sinabi naman ni Dr. Lisa Park, toxicology expert,
na isinagawa na ang lahat ng pagsusuri para sa heavy metals, industrial chemicals, synthetic stimulants, at maging ang mga bihirang biological toxins. Lahat ay negative. Anumang theory ang ilahad ay agad na pinabubulaanan ng mga resulta ng pagsusuri. Habang nagkakagulo ang ospital, ang internal investigation ng pulisya ay wala ring ibinigay na anumang lead. Si Emily ay itinalaga sa mga mahihirap na kaso sa unit, ngunit sa huling 6 na buwan, hindi siya nasangkot sa anumang high-profile arrest. Ipinakita ng file na nakatuon lamang siya sa mga pang-araw-araw na gawain, traffic patrol, paghawak ng mga ulat mula sa komunidad, at pagdalo sa mga paglilitis bilang isang normal na saksi. Walang nakakakilabot na kriminal, walang kaso na may kinalaman sa mapanganib na gang, walang senyales na nagbabadya ng isang potensyal na banta. Si Captain Maria Vasquez, ang direktang namamahala sa grupo ni Emily, ay personal na sinuri ang bawat ulat, bawat investigation file na kanyang sinalihan. Tinawag ang iba pang mga kasamahan upang sagutin ang tungkol sa kamakailang pag-uugali ni Emily sa trabaho. Kinumpirma ng lahat na wala siyang kinasangkutang anumang gulo. Si Emily ay kilalang disiplinado, laging hinahawakan ang mga sitwasyon ng tama at hindi kailanman hinahayaang lamunin ng emosyon ang trabaho. Wala siyang personal na alitan sa sinuman sa loob at labas ng unit. Ang mga comment na ito ang lalong nagpahintulot sa tanong na bakit na maging hindi masagot. Sa ospital, ang bawat araw na lumipas ay isang karera laban sa oras. Sinisikap ng mga doktor na panatilihing buhay si Emily bawat oras. Patuloy na sinusubaybayan ang reaksyon ng katawan habang sinusubukan ang iba't ibang pamamaraan. Ngunit ang bawat pamamaraan ay nagpapabuti lamang sa loob ng ilang minuto at pagkatapos ay mabilis na nabibigo. Unti-unting humihina ang aktibidad ng kanyang utak, ang puso ay minsang nahuhulog sa mapanganib na estado at ang baga ay kailangang suportahan ng maximum. Ang mga doktor ay sunod-sunod na nag-uulat at sunod-sunod na kinakailangang tanggapin ang katotohanan na hindi nila alam ang pinag-uugatan ng sanhi. Minsan, sa isang ulat, kinailangang aminin ni Dr. Park na hindi pa siya nakakita ng katulad na sitwasyon. Ang mga uri ng toxicology test ay karaniwang sumasaklaw sa halos lahat ng posibilidad, ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay naging walang kabuluhan. Binigyang diin niya na ang mga sintomas ay nagpapahiwatig ng isang uri ng pagkalason, ngunit walang ebidensya upang kumpirmahin ito. Sumang-ayon si Webb na ang nervous system ni Emily ay nagre-react tila inatake ng isang lason. Ngunit kung gayon, dapat ay nagbigay ng bakas ang resulta ng pagsusuri. Ang pagkakasalungatan sa mga data ay nagdulot sa kanila na tila nakatayo sa harap ng isang mapait na biro. Kasabay nito, dinala ang pamilya ni Emily mula sa ibang lugar. Ang kanyang mga magulang, na naninirahan sa labas ng Dallas, ay nagmadali sa ospital ng may pagkabigla. Inabisuhan sila tungkol sa kritikal na kalagayan ng kanilang anak at pinayuhan na ihanda ang kanilang sarili para sa pinakamasamang senaryo. Habang nalulugmok sa takot ang pamilya, nagbabantay din ang mga kasamahan ni Emily sa labas ng ospital. Ang mga taong nakasuot ng asul na uniforme ay nagpalit-palitan sa pagdalaw. Walang sinuman ang makapaniwala na ang pinakamalakas at pinakapinagkakatiwalaan nilang kasamahan ay nakaratay ng walang kibo ng walang paliwanag. Isa pang meeting ang isinagawa sa conference room. Ang mga dokumento, diagnostic images, ulat at mga pagsusuri ay idinikit sa dingding. Inilahad ng mga doktor ang lahat ng posibilidad mula sa bihirang genetic disease, autoimmune disorder, hanggang sa chemical exposure sa kapaligiran. Ngunit ang lahat ay mabilis na nahulog sa dead end. May ilang doktor ang nagmungkahi na gawing muli ang lahat ng pagsusuri nang may mas mataas na detalye ngunit hindi pinahihintulutan ang oras. Bumababa ang kalagayan ni Emily bawat minuto at walang sino man ang makakatiyak kung gaano pa siya katagal makakayanan. Umabot sa tuktok ang tensyon nang ang ilang miyembro ng medical team ay kailangang humarap sa mahirap na tanong kung dapat na bang ihanda ang sarili para sa pinakamasamang sitwasyon. Sinabi ni Dr. Chen sa kanyang kawalan ng kapangyarihan na ang isang 32 taong gulang na malusog na babae ay hindi lamang basta-basta babagsak ng walang dahilan. Naniniwala siyang mayroon silang napalampas, ngunit walang sinuman ang makahanap nito.
Samantala, naniniwala si Dr. Webb na hindi nakakayanin ng utak ni Emily ang marami pang oras kung hindi matatagpuan ang solusyon. Tumahimik ang lahat dahil walang sinuman ang gustong magsalita ng kinatatakutan ng lahat. Maaaring matapos ang buhay ni Emily anumang oras. Sa labas ng pasilyo, isang grupo ng mga police officer ang nagpalit-palitan sa pagdarasal. Samantala, nagsimulang makarinig ng balita ang media tungkol sa isang pulis sa Houston na kritikal matapos bumagsak sa shift, ngunit walang sinuman ang pinahihintulutang makakuha ng opisyal na impormasyon. Ang police department at ang ospital ay parehong nagtago ng absolute secrecy upang maiwasan ang pagkalito. Ngunit sa loob, malinaw ang katotohanan. Ang pinakamahuhusay na doktor ay walang magawa sa harap ng isang kaso na hindi pa nangyayari at walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang gagawin upang maibalik si Emily mula sa hangganan ng buhay at kamatayan. Ang oras ay tila walang hanggan. Ang bawat meeting ay nagtatapos ng walang sagot. Ang bawat bagong theory ay pinabubulaanan ng katotohanan. Nagsimulang sumingit ang pag-aalinlangan. May ilang nagtanong kung ito ba ay isang anyo ng sakit na hindi pa natutukoy o may isang salik ba na hindi pa kayang matuklasan ng kasalukuyang agham. Ano man ito, nagkasundo ang lahat sa isang punto. Unti-unting nawawala si Emily at kung hindi matatagpuan ang dahilan, kailangan nilang saksihan ang huling pagbagsak ng isang tao na napakabata, malakas at puno ng sigla. Habang ang mga doktor ay abala pa rin sa pagtatalo at ang pamilya ay desperado na naghihintay sa itaas na palapag ng ospital kung saan nakaayos ang detention area para sa mga inmate na nangangailangan ng medikal na paggamot. Isang tao rin ang nakarinig ng balita tungkol sa pulis na nakikipaglaban sa buhay. Ang detention area na ito ay ginagamit upang pamahalaan ang mga inmate na may malubhang sakit o nangangailangan ng espesyal na medical monitoring at mabilis kumalat ang balita doon, katulad sa labas ng kalsada. Sa gitna ng mga bulungan na may halong kasiyahan ng marami na may galit sa pulisya, may isang taong tahimik na nagtatago ng ibang damdamin. Si Gabriel Gabo Reyes, 28 taong gulang, ay dating emergency medical technician sa California. Ginugol niya ang higit sa 12 taon ng kanyang buhay sa pagtatrabaho sa mga ambulance, sa mga siksik na emergency room, sa mga sandali kung saan ang buhay ng tao ay nakabitin sa bingit. Natapos ang kanyang career nang siya ay mahuli dahil sa paglahok sa isang armadong pagnanakaw, isang pagkakamali na hindi niya mapatawad sa sarili. Ngayon, naglilingkod sa 10 taong pagkakakulong sa Texas, wala na siyang magawa kundi panghawakan ng mga alaala ng kanyang propesyon kung saan siya ay naging kapaki-pakinabang sa lipunan. Sa loob ng saradong espasyo na iyon, marami na siyang beses na tinulungan ang ibang inmate nang mayroon silang abnormal na sintomas na hindi pa nakakapag-intervene ang doktor ng bilangguan. Ang kaalaman na naipon niya sa loob ng higit sa 1 dekada sa emergency medical field ay nananatiling buhay sa kanya. Mula sa pagbasa ng maliliit na senyales sa katawan hanggang sa pagkilala ng malalabong symptom chain, lahat ay tila nakaukit pa rin sa kanyang alaala. Bagamat namumuhay bilang isang inmate, hindi kailanman tumigil siyang tingnan ang iba mula sa pananaw ng isang pasyente na nangangailangan ng tulong. Ang balita tungkol sa isang batang, malusog na pulis na biglang bumagsak sa shift at kritikal sa ospital ay hindi niya mapigilang balewalain. Sa kulungan, marami ang nagpakita ng kasiyahan, itinuturing itong paghihiganti sa mga taon na sila ay hinahabol at inaresto ng pulisya. Ngunit kay Gabo, lalo lamang siyang nabibigatan. Kahit sino pa man, pulisman o kriminal, ang isang tao ay karapat-dapat na mailigtas kapag nakabitin ng buhay. Ang kanyang pinagdaanan sa propesyon ang nagpaunawa sa kanya ng mas mahusay kaysa sa iba ang manipis na halaga ng buhay. Sa araw na iyon, may regular appointment siya sa nurse na namamahala sa detention area. Habang kinukuhanan siya ng presyo ng dugo, tila pagod ang nurse, abnormal at malinaw na nakikita ang pagod sa kanyang mga mata. Kinilala ni Gabo ang ekspresyon na iyon dahil sa nakaraan. Nakita na niya ng maraming beses ang kanyang mga kasamahan na napapagod kapag nahaharap sa isang kaso na walang mahanap na sagot. Nangumusta siya mula sa mga malalabong sagot, nabuo niya ang isang paunang larawan. Ang pasyente ay isang pulis. Ang mga sintomas ay kasama ang seizure, arrhythmia, paghina ng nervous system at paghinga.
lahat ng pagsusuri ay walang ipinahiwatig na dahilan. Ang ospital ay naghanda ng higit sa 20 expert, ngunit wala pa ring kalutasan. Ang mga impormasyong iyon ay tila nagsindi ng memory stream sa utak ni Gabo. Naalala niya ang 2 kaso na direkta niyang sinalihan maraming taon na ang nakalipas. Ang isa ay isang waste treatment plant worker. Ang isa naman ay isang sewer sanitation worker. Parehong dinala sa ospital sa kritikal na kalagayan na may katulad na hanay ng mga sintomas kay Emily. Sa parehong kaso, ang paunang resulta ng pagsusuri ay negative, walang nakitang lason. Hanggang sa nagmungkahi ang isang matandang, experienced na doktor na suriin ang senyales ng hydrogen sulfide gas exposure, lumiwanag ang lahat. Ang gas na ito ay napakabilis mag-disintegrate sa dugo, kaya't ang mga karaniwang pagsusuri ay hindi makakadetect pagkatapos ng ilang oras. Ngunit ang cellular damage at nervous system, heart and lung dysfunction ay malinaw na ipinakita. Ang mga detalyeng iyon ay nakakatakot na tugma sa kalagayan ng pulis na ginagamot sa ibaba. Nabuo sa utak ni Gabo ang isang malakas na hinala. Alam niyang mahihirapan ang mga doktor sa ospital na isipin ang posibilidad na ito dahil sa urban environment. Bihira ang mag-uugnay sa isang nagpapatrol na pulis na posibleng ma-infect ng isang gas na karaniwang matatagpuan sa industrial environment o waste treatment system. Ngunit ang karanasan mula sa kanyang trabaho sa field ang nagturo sa kanya na ang mga imposibleng bagay sa theory ay minsan ang katotohanan sa totoong buhay. Noong gabing iyon, nang bumalik sa cell, hindi siya mapakali sa pag-iisip. Kung tama ang kanyang theory, ang bawat oras na lumipas ay magdadala sa pulis na iyon papalapit sa kamatayan. Kung walang sinuman ang magbabanggit, hindi kailanman mahahanap ng medical team ang direktang bakas ng lason na gas na ito. Dahil napakabilis nitong nawala sa dugo at hininga. Ang natitira na lamang ay ang tahimik na epekto sa cell na tanging ang may real-life experience lang ang makakakilala. Nagbabalik-balik siya sa pag-iisip, ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay sumakal sa kanya. Minsan naisip niya na nakaupo siya sa kulungan, walang sinuman ang maniniwala sa isang inmate na maaaring magbigay ng opinyon sa mga nangungunang doktor. Gayunpaman, ang paniniwala na mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa lahat ang patuloy na nagtulak sa kanya. Naalala niya ang mga pagkakataon na nagmamaneho siya ng ambulance buong gabi, ang mga dramatikong emergency case sa kalsada kung saan ang bawat desisyon ay kailangang batay sa instinct at real-life experience. Ang sensitivity na iyon mismo ang tumulong sa kanya na makita ang bagay na napalampas ng 20 doktor. Ngunit ngayon, ang makakapal na pader ng kulungan at ang social prejudice ang pumipigil sa kanya na sabihin ang kanyang nalalaman. Kinabukasan, lumala ang kalagayan ni Emily. Mula sa mga bulungan na kumakalat sa detention area, narinig ni Gabo na pinag-uusapan na ng mga doktor ang end-of-life care plan. Ang bagay na iyon ay tumama sa kanya tulad ng isang suntok. 30 taong gulang pa lang ang babaeng iyon. Ang kanyang buong career ay nasa harapan pa, naghihintay ang pamilya at mga kasamahan. Ang pananaw na iyon ang nagdulot sa kanya na hindi na magpatuloy sa pananahimik. Alam niyang kailangan niyang humanap ng paraan upang makapagsalita, anuman ang mangyari. Ang kanyang puso ay nabalot ng takot na may halong pag-asa. Takot na ang salita ng isang inmate ay agad na isasantabi, ngunit pag-asa na ang kanyang karanasan ay makakapagligtas ng buhay. Ito ang sandali na naintindihan niya. Bagamat nagkamali ang kanyang buhay, mayroon pa siyang pagkakataon na gawin ang tama at kahit nasa likod ng rehas, ang responsibilidad ng isang taong nagligtas ng buhay ay nananatiling may halaga. Ang mga kaisipan ay hindi bumitiw kay Gabo buong gabi. Nakahiga siya ng walang kibo ngunit sa kanyang utak, ang mga piraso ng alaala tungkol sa 2 kaso noon ay bumalik ng malinaw. Ang factory worker ay nagtiis ng ilang linggo bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan at sa isang special test lamang natuklasan ng sanhi ay ang tumutulo na hydrogen sulfide gas. Ang sewer worker ay gayon din dinala sa ospital sa estado ng seizure, coma at cardiac arrhythmia. Sa parehong kaso, naligaw ang mga batang doktor, tanging ang mga experience lang ang nakakita ng koneksyon. Ito ay isang hindi nakikitang gas na hindi nagiiwan ng bakas sa mga karaniwang pagsusuri
ngunit ang tahimik na pagkasira nito sa cell ay malinaw. Naalala ni Gabo kung paano nag-react ang katawan ng biktima, magulo ang aktibidad ng utak, hindi matatag ang tibok ng puso, mabilis humina ang baga, ang nervous system ay nahuhulog sa isang kumpletong disorder. Ang lahat ay tila isang perpektong kopya ng kalagayan ng pulis na nabalitaan niya. Ang pagkakatugma na iyon ang nagdulot sa kanya na hindi na mag-alinlangan. Sigurado siyang na-infect siya ng lason na gas na ito kung saan. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay wala pa ring sagot. Bakit ang isang nagpapatrol na pulis ay maaaring ma-expose sa gas na karaniwang lumalabas sa industrial environment o waste system? Nagsimula siyang balikan ang mga posibleng sitwasyon. Sa mga kalsada ng Houston, ang pulisya ay nakikipag-ugnayan sa maraming kapaligiran. Hinahawakan nila ang mga aksidente, nakikipag-ugnayan sa mga nasisirang lugar at maging sa mga lumang gusali. Ngunit kung ito ay talagang matagalang exposure, ang pinagmulan ay kailangang konektado sa lugar na pinagtatrabahuhan niya araw-araw. Bigla, isang theory ang sumagi sa kanyang isip. Ang patrol car, ang pulisya ay gumugol ng karamihan ng oras sa shift na nakaupo sa sasakyan, patuloy na gumagalaw o naghihintay ng command. Kung nasira ang exhaust system, kung ang lason na gas ay nakapasok sa cabin sa pamamagitan ng air conditioner o crack, ang taong nakaupo sa sasakyan ay hihinga ng kaunti araw-araw hanggang sa hindi na makayanan ng katawan. Ang kaisipan na iyon ang nagpatindig ng balahibo niya. May alam siyang, katulad na kaso noong nagtatrabaho pa siya, isang maintenance worker sa isang car repair shop ang nalason sa gas dahil sira ang ventilation system. Hindi niya alam hanggang sa bumagsak ang kanyang katawan. Ang hydrogen sulfide gas sa maliit na dami ay mahirap matukoy, ngunit sa paglipas ng panahon, sinisira nito ang bawat cell, nagdudulot ng multi-organ dysfunction. Kung ang pulis na iyon ay talagang nahulog sa sitwasyon na iyon, ang lahat ay ganap na tugma sa nangyayari. Naisip ni Gabo na hindi kailanman mahahanap ng mga doktor sa ibaba ang dahilan na ito kung walang magtuturo sa kanila ng direksyon. Sila ay masyadong nakatuon sa mga standard test habang ang lason na gas ay nawala na sa dugo pagdating niya sa ospital. Tinitingnan lang nila ang direktang data, hindi ang kabuuang larawan ng kanyang kalagayan sa buhay at trabaho. Sa emergency medical profession, tinuruan siyang laging isaalang-alang ang salik ng kapaligiran upang tingnan lampas sa lab room dahil may mga bagay na hindi kailanman malinaw na makikita sa papel. Alam niyang kailangan niyang ilahad ang theory na ito sa isang taong may autoridad, ngunit nangangahulugan iyon na kailangang kumbinsihin ng isang inmate ang mga doktor na maniwala na makikita niya ang bagay na napalampas ng 20 nangungunang expert. Ang kaisipan na iyon ay nakakabaliw, ngunit mas nakakatakot ang pananahimik. Habang nag-iisip siya, lalo niyang naramdaman na wala na siyang ibang pagpipilian. Ang buhay ng isang tao ay binibilang bawat oras. Sa susunod niyang medical appointment, nagbigay siya ng lead sa doktor na namamahala sa detention area. Kilala na siya ng taong ito sa loob ng maraming taon, nasaksihan ang kanyang observation skills at medical knowledge na pinananatili niya kahit nasa kulungan. Maingat na ibinahagi ni Gabo na mayroon siyang clue na may kaugnayan sa pulis na ginagamot. Hindi siya nagpaligoy-ligoy at diretsong sinabi ang pagkakatulad sa mga sintomas niya at ng 2 kaso ng gas exposure na kanyang nasaksihan. Binigyang diin din niya na ang gas na ito ay hindi matutukoy sa pamamagitan ng mga karaniwang pagsusuri dahil napakabilis nitong nawawala sa dugo. Sa kanyang utak, bawat detalye ay inayos. Ang mga sintomas ng nervous system, heart and respiratory ay lahat ay tumutugma sa cellular destruction mechanism na dulot ng hydrogen sulfide. Itinuro niya na kung special test sa enzyme at molecular trace ang isasagawa, tiyak na makakahanap ng indirect evidence. Mas mahalaga, inihain niya ang theory tungkol sa pinagmulan, ang patrol car. Isang pulis na nakaupo sa sasakyan ng maraming oras bawat araw. Kung nasira ang exhaust system, sila ay ma-expose ng paunti-unti hanggang sa bumagsak ang katawan. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa gitna ng pagpipigil sa loob ng maraming araw ng pag-iisip. Alam ni Gabo na mula sa sandaling iyon, ang kapalaran ng pulis ay nakasalalay kung handa ba ang taong kaharap niya na makinig sa isang inmate.
Hindi pa siya nakakaramdam ng ganoong tensyon, ngunit sa kaibuturan, naniniwala siyang tama siya at ang paniniwalang iyon ang nagpatatag sa kanya. Noong gabing iyon, nang bumalik sa cell, hindi siya natulog. Nag-iisip lang siya kung ang kanyang theory ba ay maililipat sa team ng doktor sa ibaba o babalewalain lamang. Inilarawan niya sa kanyang isip ang sitwasyon na patuloy silang walang magawa, pinag-uusapan ang paghila ng life support, tinatapos ang isang buhay dahil hindi mahanap ang sagot. Ang pagkabalisa ay bumabagabag sa kanya buong gabi. Ngunit kasabay nito, sumilay din ang pag-asa. Kung may isang taong makikinig, kung may isang taong magche-check sa sasakyan, maaaring magbago ang lahat. Inulit niya sa kanyang utak ang bawat technical detail, bawat ebidensya na nakita niya sa mga exposure case noon. Alam niyang isinasalalay niya ang lahat sa sandaling ito. Bagamat isang inmate, bagamat hindi iginagalang, taglay niya ang kaalaman na kahit ang makakapal na pader ng bilangguan ay hindi makakakuha, at sa kaalamang iyon, umaasa siyang makakayang iligtas ang isang tao na unti-unting nawawalan ng huling hininga. Tahimik na nakinig ang doktor na namamahala sa detention area. Marami na siyang beses na napansin ang sensitivity ni Gabo sa pagtulong sa ibang inmate. Ngunit sa pagkakataong ito ay ibang usapin. Sa isang panig ay ang team ng higit sa 20 expert na nagsisikap hanggang sa maubos ang lakas ngunit wala pa ring mahanap na dahilan. At sa kabilang panig ay isang inmate na nagkumpirma na may sagot siya para sa kritikal na kaso. Ang pagkakaiba sa katayuan at sitwasyon ang nagdulot sa kanya na hindi makapagdesisyon agad-agad, ngunit may sariling bigat ang sinabi ni Gabo. Ang paraan ng pag-aanalisa ng mga sintomas, ang paglalarawan tungkol sa mabilis na pagkawala ng lason na gas sa dugo, ang lahat ay may anyo ng isang taong talagang nakaranas. Hindi nangako ang doktor, ngunit pagkatapos ng pagpupulong na iyon, nagsimula siyang suriin muli ang file ng pulis. Nang ikumpara niya sa paliwanag na ibinigay ni Gabo, lumabas ang mga coincidence. Ang mga sintomas ng nervous system, heart and respiratory ay humina ng sabay-sabay. Ang resulta ng pagsusuri ay negative sa lahat ng uri ng lason, ang mabilis na paglala na abnormal. Ang lahat ay tumugma sa mechanism ng hydrogen sulfide exposure. Habang nagbabasa siya, lalo niyang naramdaman na may basehan ang theory na ito. Nagdesisyon siyang subukan ang isang mapanganib na hakbang. Sa isang emergency call para sa toxicology department, nagtanong siya ng tiyak, nasuri na ba ng mga doktor ang mga indirect trace ng hydrogen sa cell. Tumahimik ang kabilang linya ng ilang segundo, pagkatapos ay sumagot ang isang pagod na boses na isinagawa na nila ang lahat ng standard gas test ngunit walang bakas. Nang marinig ang pagbanggit na napakabilis matunaw ang gas na ito at matutukoy lamang sa pamamagitan ng enzyme damage, biglang huminto ang doktor na iyon. Hindi kinumpirma o pinabulaanan ang sagot, ngunit nagbukas ito ng isang ganap na bagong direksyon. Nagsimulang talakayin muli ng toxicology department ang mga data tungkol sa enzyme at cellular function na hindi pa nasuri mula sa pananaw ng gas exposure na ito noon. Ngayon, mayroon silang dahilan upang muling suriin. Samantala, mabilis ding kinontak ang panig ng pulisya upang suriin ang patrol car ni Emily. Ang sasakyan ay hinila pabalik sa maintenance area ng police department. Mabilis na nagtrabaho ang team ng technician at safety expert upang magsagawa ng komprehensibong pagsusuri. Nag-focus sila sa exhaust system, catalytic converter, gas line at cabin. Pagkatapos ng ilang oras, ang resulta ay nakakagulat. Ang exhaust pipe ay may malubhang bitak, ang lason na gas ay direktang tumutulo sa ilalim ng sasakyan at nakapasok sa air intake. Lubhang sira ang catalytic converter na nagdulot ng abnormal na mataas na konsentrasyon ng hydrogen sulfide sa exhaust. Ang mas masahol pa, ang lokasyon ng tagas ay nasa mismong pinagkukunan ng hangin ng air conditioning system. Ibig sabihin, sa tuwing bubuksan ni Emily ang aircon o ventilation, ang lason na gas ay sumasama sa hangin at dumiretso sa espasyo na kanyang inuupuan sa buong shift. Ang pagtuklas na iyon ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Unti-unting lumabas ang katotohanan. Sa loob ng maraming linggo, maging buwan, hininga ni Emily ang hindi nakikitang lason na gas sa loob ng sasakyan na tila hindi nakakapinsala. Ang mga malalabong sintomas noong una, pagod, sakit ng ulo at pagkawala ng concentration
ay marahil binaliwala niya, iniisip na ito ay dahil lamang sa work pressure. Hanggang sa mapait na gabi, hindi na kinaya ng katawan at tuluyang bumagsak. Samantala sa ospital, nagsimula na ang toxicology team na magsagawa ng special test batay sa bagong hint. Sinuri nila ang level ng sulfoglobin sa dugo. Sinuri ang mga inhibited enzyme sa cell, naghahanap ng mga characteristic trace ng hydrogen sulfide. Ang paunang resulta ay nagpakita ng malinaw na pagbabago na tumutugma sa destruction mechanism na dulot ng gas na ito. Iyon ang pinakamahalagang ebidensya mula noon na nagbukas sa unang pagkakataon ng solusyon sa buong misteryo. Agad na nagpatawag ng emergency meeting si Dr. Chen kasama ang buong team ng doktor. Ipinahayag niya na sa wakas ay mayroon na silang malinaw na direksyon. Ang pagtuklas tungkol sa exhaust system ng patrol car kasama ang resulta ng special test ay nakabuo ng kumpletong larawan. Ang pulis ay nalason ng chronic sa hydrogen sulfide na nagdulot ng paghina ng lahat ng bodily function. Ang katotohanan ay nagdulot sa maraming doktor ng parehong ginhawa at pagkadismaya. Ginhawa dahil sa wakas ay natagpuan ang dahilan, pagkadismaya dahil matagal bago nila nakita ang tila halata. Walang oras para sa emosyon, agad na lumipat ang medical team sa susunod na hakbang, paggamot ayon sa specialized protocol. Ipinatupad nila ang high-concentration oxygen therapy, pinalakas ang mga antioxidant drug upang limitahan ang cellular damage at sabay na sumuporta sa heart, lungs and brain ng comprehensive. Ang mga bagong iniksyon, mga bagong supporting equipment ay ipinasok, ang lahat ay naglalayong bawiin si Emily mula sa hangganan ng buhay at kamatayan. Sa unit ng pulisya, ang impormasyon tungkol sa sasakyan na nagdulot ng lason ay inilihim ngunit nagdulot din ng pagyanig sa buong sistema. Ang iba pang patrol car ay inutusang huminto agad sa operasyon upang suriin ang lahat. Ang bawat sasakyan ay naging isang potensyal na panganib. Ang paunang resulta mula sa maintenance team ay nagpakita na marami pang ibang sasakyan ang may senyales din ng damage bagamat hindi kasing seryoso ng kaso ni Emily. Nangangahulugan iyon na kung hindi natuklasan sa oras, maaaring nangyari ang trahedya sa marami pang iba. Hindi alam ni Gabo na napakabilis ang nangyayari sa labas. Matapos niyang ilahad ang theory, bumalik siya sa cell, naghihintay na lamang. Hindi siya nakarinig tungkol sa pagsusuri sa sasakyan, hindi alam na isinasagawa ang special test, at lalo namang hindi niya alam na ang kanyang sinabi ay nagdulot sa buong medical at police system na magpalit ng direksyon, ngunit sa kanyang puso, may isang maliit na apoy na patuloy na nagliliyab. Naniniwala siyang ginawa niya ang kailangan niyang gawin. Maniwala man o hindi ang mga tao, hindi bababat na sabi niya ang katotohanan. Mula sa panig ng ospital, sinubaybayan ng mga doktor ang reaksyon ni Emily matapos ipatupad ang bagong therapy. Sa mga unang oras, walang malinaw na pagbabago, ngunit pagdating ng kinaumagahan, nagsimulang gumalaw ang data sa positibong direksyon. Bahagyang tumaas ang aktibidad ng utak, naging mas matatag ang tibok ng puso at unti-unting nabawasan ang pag-asa ng baga sa ventilator. Hindi ito isang instant na himala ng paggaling, ngunit ito ang unang senyales na tumutugon ang kanyang katawan. Nakahinga ng maluwag ang buong ospital, muling sumiklab ang pag-asa matapos ang mahabang madidilim na araw. Ang impormasyon ay iniulat sa police command. Naiyak si Captain Vasquez nang marinig ang resulta. Ang internal investigation ngayon ay lumipat sa pag-verify ng car maintenance procedure. Sinusuri ang responsibilidad ng technical department. Ngunit ang mas mahalaga, nilinaw ang katotohanan. Ang pulis ay hindi inatake, hindi rin ginantihan, kundi biktima ng isang tila maliit na mechanical accident. Isang technical fault ang nagpabago sa work vehicle sa isang hindi nakikitang bitag. Sa ospital, patuloy na tinatalakay ng team ng doktor ang mga pangmatagalang hakbang sa paggamot. Ang chronic hydrogen poisoning ay maaaring mag-iwan ng malubhang after effects, ngunit hindi bababat alam na nila kung ano ang gagawin. Patuloy nilang susubaybayan ang brain function, heart and lungs, gagamitin ang lahat ng support method para sa unti-unting paggaling. Ang pinakamahalaga ay nabawi si Emily mula sa huling pintuan at ang lahat ay nagsimula sa isang theory na inihain sa loob ng cell kung saan ang isang taong may katayuan ng inmate
ay hindi tinanggap na makita ang kamatayan na papalapit. Ang bagong treatment therapy ay mabilis na ipinatupad sa ICU. Patuloy na ibinigay ang high-dose oxygen upang itulak palabas ang lason na gas na nakakapit pa rin sa katawan. Kasabay nito, nag-iniksyon ang team ng doktor ng matitinding antioxidant drug. Naglalayong pigilan ang chain reaction ng cellular destruction na nangyayari sa loob ng maraming linggo. Nagdagdag sila ng mga gamot na nagpoprotekta sa nervous system at sabay na sinusuportahan ang heart at lungs sa pamamagitan ng modernong makinarya. Ang lahat ng hakbang ay pinagsama, hindi na batay sa hula kundi batay sa pathogenesis na natukoy. Sa unang 24 oras, mabagal ngunit malinaw ang pagbabago. Ang mga numero sa monitoring screen ay nagpakita ng mas kaunting matinding pagbabago. Ang utak na nalubog sa bioelectric chaos ay nagsimulang magpakita ng matatag na wave rhythm. Ang puso ay hindi na nahuhulog sa mapanganib na arrhythmia tulad ng dati. Ang baga, salamat sa suporta, ay nagsimulang magpakita ng senyales ng self-function muli. Ang team ng doktor na nasanay na sa pagkadismaya sa loob ng maraming araw, sa wakas ay nakakita ng isang maliit na sinag ng liwanag. Ang pagbabago na iyon ay kumalat sa buong ospital. Ang mga nurse na nalubog sa pagod, ngayon ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa ng may mas magaan na tono. Ang mga doktor na nag-uusap lamang sa tensyon, ngayon ay nagsimulang magplano tungkol sa recovery plan sa halip na paghahanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Sa pamilya ni Emily, ang pag-asa ay muling sumiklab matapos marinig ang anunsyo mula sa medical team. Hindi pa sila nangangahas magsaya ng maaga, ngunit ang mga mata ng kanyang mga magulang ay hindi na madilim. Patuloy na ibinigay ng ospital ang lahat ng lakas. Bawat oras na lumipas, ang mga pagsusuri ay isinasagawa ng tuloy-tuloy upang subaybayan ang reaksyon ng katawan sa bagong therapy. Natuklasan ng mga doktor na huminto na ang cellular damage, hindi na kumakalat tulad ng dati. Ang senyales na iyon ay lubhang mahalaga dahil pinatunayan nito na pinipigilan ng treatment process ang tahimik na destruction chain na dulot ng lason na gas. Kung mapanatili ang katatagan, may pagkakataon si Emily na makabawi ng bahagi ng function. Habang nakatuon ang ospital sa paggamot, agad na nagbukas ng campaign ang Houston Police Department upang suriin ang lahat ng patrol car. Ang resulta ay nakakabigla sa lahat. Sa 12-dosenang sasakyan na dinala sa workshop, marami ang may senyales ng tagas, 3 ang kinumpirma na kasing delikado ng sasakyan ni Emily. Ang impormasyon na ito ang nagdulot sa unit commander na maglabas ng emergency order na itigil ang operasyon para sa pag-aayos. Ang kwento ni Emily mula sa isang tila personal na insidente ay naging issue ng safety sa buong department. Ang command ay nag-ulat ng insidente sa city level. Ang patrol car manufacturing industry ay agad ding isinailalim sa investigation. Isang team ng expert mula sa car manufacturer ang ipinadala upang makipagtulungan sa pulisya at Federal Safety Agency. Ang pagtuklas ng fault mula sa kaso ni Emily ay naging isang pangyayari na nagpilit sa buong sistema na kumilos. Kung hindi, ang mga katulad na kamatayan ay maaaring nangyari saan man sa bansa. Pagbalik sa ospital, si Emily ay nasa coma pa rin, ngunit ang lahat ng senyales ay mas maganda kaysa noon. Unti-unting inayos ng mga doktor upang bawasan ang pag-asa sa makinarya. Ang kanyang katawan, matapos magtiis ng maraming linggo, ay dahan-dahang tumutugon sa pagsisikap na iligtas siya. Kinumpirma ni Dr. Chen na bagamat marami pa ring panganib, nakalabas na sila sa kadiliman ng kawalang katiyakan. Ngayon, alam na nila kung ano ang kanilang nilalabanan. Si Dr. Mariano, ang doktor na namamahala sa detention area, ay tahimik na sinubaybayan ang lahat ng pangyayari. Alam niya kung saan nagmula ang turning point na ito. Naalala niya ang sandali ng seryosong sinabi ni Gabo ang theory tungkol sa gas exposure at patrol car. Kung hindi dahil sa pag-uusap na iyon, ang lahat ay maaaring natapos sa kawalan ng pag-asa. Ngunit alam din niya na ang katotohanan na iyon ay hindi maaaring isapubliko. Kung sasabihin niyang ang pinagmulan ng ideya ay nagmula sa isang inmate, ang credibility ng buong team ay pagdududahan. Kaya pinili niyang manahimik. Nagulat lamang na ang resulta ay nagmula sa isang specialist consultation sa field. Iyon ang tanging paraan upang marinig ang katotohanan nang hindi nagdudulot ng kaguluhan.
Hindi alam ni Gabo sa itaas na palapag na napakabilis ang nangyayari. Matapos niyang ilahad ang theory, bumalik siya sa buhay sa kulungan, nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa puso niya ay umaasa lamang na ang kanyang ibinahagi ay hindi napunta sa wala. Hindi niya alam na sa ilalim, ang bawat pagbabago sa tibok ng puso at hininga ni Emily ay konektado sa intervention mula sa theory na buong tapang niyang inihain. Sa mga sumunod na araw, lalong luminaw ang senyales ng paggaling. Bagamat mabagal ang progreso, ipinakita ng utak ni Emily ang mas matatag na electrical activity, mas regular ang tibok ng puso, at mas kaunti ang pag-asa ng baga sa ventilator. Maingat na itinala ang mga resultang iyon dahil hindi lamang ito isang karaniwang treatment case kundi isa ring espesyal na research case. Sa unang pagkakataon, nasaksihan ng ospital ang isang kaso ng chronic gas poisoning na natuklasan at nagamot ng matagumpay sa isang non-industrial setting. Sa unit, kumalat ang impormasyon tungkol sa senyales ng paggaling ni Emily na nagdagdag ng lakas sa moral ng mga kasamahan. Itinuturing nila itong resulta ng walang humpay na pagsisikap mula sa panig ng medikal at isa ring babala tungkol sa panganib ng kanilang pang-araw-araw na trabaho. Nagsimulang pag-usapan ng mas malawak ang kwento, ngunit nanatili pa rin sa loob ng kontrol dahil gusto ng pulisya na maghintay pa ng mas tiyak na resulta bago i-anunsyo sa media. Habang tumatagal, mas naintindihan ng mga doktor na mahaba pa ang lalakbayin ni Emily. Ang damage na nangyari sa loob ng maraming linggo ay hindi maaaring mawala sa loob ng ilang araw ng paggamot. Naghahanda sila para sa isang pangmatagalang recovery plan mula sa nervous system function hanggang sa motor skill. Ngunit ang kanyang paglampas sa kritikal na yugto ay isang malaking tagumpay na. Marami ang naniniwala na kung wala ang turning point na iyon, maaaring nagpaalam na ang ospital sa kanyang pamilya. Sa isip ng mga taong naroon mula sa simula, ang pakiramdam ng ginhawa ay may kasamang self-questioning. Nagtanong sila kung paano napalampas ng isang malaking team ang isang halatang bagay na iyon. Bakit kailangan pang maghintay ng hint mula sa labas bago sila tumungo sa tamang direksyon? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa lahat ng pag-uusap bilang isang paalala na mahirap burahin para sa pamilya ni Emily. Ang bawat maliit na anunsyo mula sa doktor ay naging isang malaking pag-asa. Nakikita nila ang kanilang anak na dahan-dahang umaalis sa kalaliman at alam nilang ang pagtitiyaga ng medical team ay nagbubunga. Para sa kanila, ang bawat pagbabago sa monitor screen ay hindi iba sa isang himala. Sa buong sumunod na mga araw, si Emily ay nasa coma pa rin, ngunit ang kanyang kalagayan ay mas matatag kaysa noon mula nang siya ay dinala sa ospital. Nag-focus ang mga doktor sa pagprotekta sa cell mula sa karagdagang damage at sabay na naghahanda para sa unti-unting paggising. Bawat hakbang, inilalayo nila siya mula sa panganib ng kamatayan na kumapit sa loob ng maraming araw. At sa lahat ng pangyayaring iyon, walang sinuman maliban kay Dr. Mariano ang nakakaalam na ang susi sa buhay ni Emily ay dinala mula sa isang malamig na cell kung saan ang isang tao ay tila nakalimutan na ng lipunan. Patuloy na sinubaybayan ng mabuti si Emily sa mga araw matapos ipatupad ang special treatment protocol. Ang mga doktor ay nagpalit-palitan sa pagbabantay. Itinatala ang bawat maliit na reading, ang bawat pagbabago, kahit gaano pa ito kalabo. Ang bawat bagong resulta ay ikinumpara sa dating data upang matukoy kung ang progreso ay talagang matatag. Ang kanyang katawan ay nananatiling mahina ngunit wala na ang sitwasyon ng mabilis na paghina na hindi makontrol tulad ng dati. Ang mga senyales ng paggaling, bagamat manipis, ay sapat upang patatagin ang paniniwala ng medical team na nagbukas na ang daan sa buhay. Sa police department, pinabilis ang investigation tungkol sa patrol car. Lahat ng sasakyan ay kailangang dumaan sa detalyadong technical inspection, lalo na nakatuon sa exhaust system. Ang resulta ay nagpakita ng nakababahalang numero. 17 sasakyan ang may iba't ibang antas ng damage. 3 ang kinumpirma na delikado na kailangang itigil agad ang paggamit. Ang mga pagtuklas na ito ang nagdulot ng alon ng pag-aalala sa buong unit. Naintindihan ng mga officer na ang insidente ni Emily ay hindi isang isolated case kundi isang wake-up call para sa safety ng buong team.
Pinangunahan ni Captain Vasquez ang isang emergency meeting kasama ang mga commander. Sinuri ng mabuti ang car maintenance procedure, natuklasan ang maraming loopholes sa periodic check. May ilang maintenance report na binaliwala noon. May ilang babala mula sa mga technician na hindi binigyan ng tamang pansin. Ang lahat ay humantong sa isang resulta kung saan si Emily ang direktang biktima. Agad na ipinatupad ang mga bagong hakbang. Lahat ng patrol car ay kailangang suriin buwan-buwan, lalo na nakatuon sa exhaust at ventilation system. Bukod pa rito, ang department ay nakipagtulungan sa mga federal agency upang palawakin ang investigation sa iba pang unit na gumagamit ng katulad na modelo ng sasakyan. Sa ospital, nagsimula ang mga doktor na magplano para sa rehabilitation ni Emily. Naintindihan nila na ang damage na dulot ng lason na gas ay hindi maaaring mawala sa isang gabi lamang. Ang nervous system ay maaaring mag-iwan ng after effects sa memory at concentration ability. Ang cardiovascular system ay may panganib ng pangmatagalang paghina. Ang respiratory system ay maaaring hindi na bumalik sa normal na antas ng ganap. Ngunit hindi bababat na lampasan niya ang yugto na nagbabanta sa buhay. Ang susunod na hakbang ay tulungan siyang bawiin ang bawat bahagi ng nawalang kakayahan. Ang mabagal na paggaling ay itinala araw-araw. Ang utak ay dahan-dahang nagpakita ng mas mahusay na reaksyon sa mga stimuli. Ang puso ay nananatili sa mas matatag na ritmo. Ang baga ay unti-unting nabawasan ng pag-asa sa machine. Maingat ang mga doktor ngunit nagsimula na silang payagan ang pagbaba ng dosis ng ilang matitinding gamot, sa halip ay nag-focus sa nutrisyon at cellular recovery. Ang bawat pagbabago ay mahigpit na sinubaybayan dahil ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magtulak sa kanya pabalik sa kritikal na kalagayan. Ang pamilya ni Emily ay patuloy na nagbabantay sa ospital. Nasaksihan ng kanyang mga magulang ang bawat anunsyo mula sa mga araw na puro masamang balita hanggang sa unti-unting lumabas ang pag-asa. Para sa kanila, ang bawat maliit na numero sa screen ay naging isang mahalagang paniniwala sa buhay. Nagsimula silang maniwala na makakabalik ang kanilang anak kahit na puno pa ng hamon ang daan sa hinaharap. Samantala, inilihim ni Dr. Mariano ang papel ni Gabo. Patuloy siyang nagulat na ang bagong diagnosis direction ay nagmula sa isang specialist consultation sa field. Ang paraan ng pagsasalita na ito ay sapat na upang tanggapin ng medical team ng walang karagdagang pagsusuri, ngunit inilihim din nito ang katotohanan na isang inmate ang nagbigay ng malaking kontribusyon sa pagliligtas sa buhay ng isang pulis. Alam niyang kung ibubunyag ang collaboration na iyon, maaari itong baliwalain o maging pagpapabulaanan. Pinili niyang manahimik upang ang resulta ang magsalita sa halip na ang pinagmulan. Sa police department, nang malaman ang kalagayan ni Emily na unti-unting gumagaling, maraming officer ang nagtungo sa ospital. Hindi sila pinayagang lumapit ng direkta ngunit nag-iwan ng mga card, mensahe at maliliit na regalo. Ang room ni Emily ay mabilis na napuno ng suporta. Ang spirit na iyon ay hindi lamang para kay Emily, kundi isang paraan din para sa buong unit na patunayan ang pagkakaisa matapos ang insidente. Nagsimulang makarinig ng balita ang media ngunit kontrolado pa rin ang opisyal na impormasyon. Mayroon lamang ilang maikling balita na lumabas na nagsasabing isang pulis sa Houston ang ginagamot dahil sa isang misteryosong medical incident. Ang totoong kwento ay nanatili pa rin sa loob ng closed circle, naghihintay ng kumpletong conclusion. Sa loob, naintindihan ng lahat na ang paglilihim ay hindi lamang upang protektahan si Emily, kundi upang maiwasan din ang pagkalito sa police community sa buong bansa. Ibinahagi ni Dr. Chen sa isang meeting na ang kaso ni Emily ay itatala bilang isang research file. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa salik ng kapaligiran at propesyon sa medical diagnosis. Inamin niya na kung wala ang turning point na iyon, nawala na sana ang pasyente. Sumang-ayon ang buong expert team na ang aral na ito ay magbabago sa paraan ng kanilang paglapit sa mga misteryosong kaso sa hinaharap. Si Emily ay hindi pagising ngunit ang malinaw na recovery process ay nagdulot sa lahat na maging optimistic. Unti-unting nabawasan ang support equipment, nagpapatunay na mas maraming kayang gawin ang kanyang katawan, nagsimulang magtakda ng bagong goal ang medical team
tulungan siyang magising, panatilihin ang katatagan nang hindi na umaasa ng ganap sa makinarya. Ang goal na iyon ay puno pa rin ng panganib, ngunit ngayon ay mayroon na silang paniniwala at basehan upang subukan. Habang ang lahat ay nakatuon kay Emily, walang sinuman ang nag-iisip tungkol sa lalaki sa itaas na palapag, tahimik pa rin na bumabalik si Gabo sa cell araw-araw, hindi alam na ang kanyang theory ang nagpabago sa buong sitwasyon. Umaasa lamang siya na balang araw, magkakaroon ng pagkakataon ang pulis na iyon na makalabas ng ospital at makabalik sa normal na buhay. Para sa kanya, sapat na iyon upang makita na ang kanyang natutunan, ang kanyang pinagdaanan ay may halaga pa rin kahit sa sitwasyon na tila wala na siyang maiaalay. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahang nalampasan ni Emily ang pinakamapanganib na yugto. Nagsimula na ang ospital na maghanda para sa pangmatagalang plan, neurological rehabilitation, motor function recovery, memory and concentration check. Ang mga doktor na tila nawawalan na ng pag-asa ay ngayon ay naging pioneer sa isang espesyal na research case. Ang kuwentong ito ay babanggitin pa rin sa kanila sa loob ng maraming taon. Sa police department, nakumpleto ang opisyal na ulat tungkol sa insidente ng patrol car. Ang numero ng 17 na sirang sasakyan ay inihain sa city kasama ang rekomendasyon na kailangang baguhin ang inspection procedure ng buong vehicle system. Hindi huminto ang epekto sa Houston. Nagsimula ang Federal Safety Agency na palawakin ang inspection sa buong bansa dahil kung ang isang unit ay may ganoong karaming sirang sasakyan, may panganib din sa ibang lugar. Si Emily, bagamat nakaratay pa rin sa kama, ay naging isang tao na nagbukas ng reforma sa patrol car safety para sa libu-libong iba pang officer. Ang kwento ay lumipat sa isang bagong chapter. Si Emily ay nakaligtas mula sa bingit ng kamatayan. Ang ospital ay may malinaw na direksyon ng paggamot. Ang police department ay nagsagawa ng reforma upang maiwasan ang pag-ulit ng trahedya at sa isang maliit na silid sa itaas na palapag, isang lalaki ang tahimik na nakaupo doon, dala-dala ang isang lihim na walang sinuman ang nakakaalam, na siya mismo ang nagbigay ng pag-asa sa lahat. Sa sumunod na mga linggo, nagsimulang magpakita ng malinaw na progreso si Emily. Ang kanyang katawan ay tumutugon ng mahusay sa high-dose oxygen therapy at ang mga antioxidant drug ay napigilan ang karamihan ng patuloy na epekto sa cell. Unti-unting binawasan ng mga doktor ang dosis, nag-focus ng mas higit sa pangmatagalang katatagan. Ang katawan na humina dahil sa buong-buwang paghinga ng lason na gas ay ngayon ay dahan-dahang binubusog muli. Nang dahan-dahang hilahin ng support equipment, kinakabahan ng lahat na naghihintay ng reaction at pagkatapos ay tumugon ang kanyang katawan sa pamamagitan ng natural na hininga, bagamat mahina ngunit sapat upang panatilihing matatag ang pag-asa sa buhay. Pagkatapos ng maraming araw sa koma, sa unang pagkakataon, nagpakita si Emily ng senyales ng pagkilala sa kapaligiran. Ang kanyang utak ay nagsimulang magbigay ng mas matatag na signal, ang kanyang mga mata ay minsang gumagalaw ayon sa liwanag. Ang bawat maliit na pagbabago ay nagdulot ng kagalakan sa buong ospital. Ang kanyang mga magulang na nagbabantay sa labas ng maabisuhan ay umiyak ng tahimik. Ang mga luha na iyon ay hindi nakawalan ng pag-asa, tulad ng unang araw kundi paniniwala na mayroon pa ring pagkakataon na makabalik ang kanilang anak. Nagplano ang mga doktor para sa neurological rehabilitation. Sinubukan nilang light stimulation, nagsalita sa tabi ng kama, gumawa ng simpleng impact upang hikayatin ang reflex. Ang lahat ng reaction, kahit gaano pa kabagal, ay maingat na itinala. Nang imulat ni Emily ang kanyang mga mata, ang buong department ay tila sumabog sa emosyon. Ang unang boses ay mahina, mahirap marinig ngunit sapat upang patunayan na bumalik ang kanyang consciousness. Pagkatapos ng mahabang panahon na malapit sa kamatayan, ang sandaling iyon ay naging patunay ng walang humpay na pagsisikap ng buong team. Sa police department, mabilis na kumalat ang balita na gising na siya. Sunod-sunod na nagpadala ng pagbati ang mga kasamahan. Ang room ni Emily ay napuno ng mga card, bulaklak, at mga larawan na ipinadala ng mga kasamahan bilang paalala na hindi siya kailanman binitawan ng kolektibo. Ang kanyang paggaling ay hindi lamang isang personal na kwento, kundi isa ring motivation para sa buong unit matapos ang isang insidente na tila hindi na maililigtas. Kasabay nito,
inilabas ang comprehensive report tungkol sa patrol car. Ang resulta ng national inspection ay nagpakita na 12-dosenang sasakyan sa iba't ibang state ay may katulad ding fault. Isang malawakang recall ang ipinatupad, pinilit ang mga manufacturer na baguhin ang design at magdagdag ng mahigpit na inspection procedure. Ang nangyari kay Emily ay naging turning point upang masiguro ang safety ng libu-libong iba pang officer. Mula sa isang tila isolated accident, lumawak ang kuwento sa isang industry-wide reform. Sa ospital, patuloy na ipinatupad ang rehabilitation process ni Emily. Nagsimula siyang magsalita muli ng mas malinaw, dahan-dahang bumabalik ang memory bagamat minsan ay may mga gap na nagpapalito sa kanya. Tinaya ng mga doktor na kailangan ng maraming buwan upang bumuti ang neurological after effects. Ngunit sa pamamagitan ng pagtitiyaga, may pagkakataon siyang gumaling ng halos completely. Sa pisikal, mahirap ang paglalakad noong una, ngunit ang bawat maliit na hakbang sa physical therapy room ay naging isang milestone para sa buong kolektibo. Araw-araw, ipinapaalala sa kanya na ang kanyang paggaling ay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa mga kasamahan na nasa labas pa rin at nagtatrabaho. Ang kanyang kuwento ay nagdulot sa buong unit na magbago ng pananaw tungkol sa safety, tungkol sa manipis na buhay. Nakikinig si Emily, mahina siyang tumango, ngunit may determinasyon na sa kanyang mga mata. Alam niyang mahaba ang daan upang makabalik sa trabaho, ngunit hindi ibig sabihin na imposible. Habang nangyayari ang lahat ng iyon sa itaas na palapag, tahimik pa rin na namumuhay si Gabo bilang isang inmate. Narinig niya ang chismis, nagising na ang pulis na iyon, ngunit walang detalyeng kinumpirma. Hindi niya kailangang malaman ng detalyado dahil sapat na ang marinig na buhay pa siya. Bumalik siya sa pagbabasa ng mga lumang medical book sa prison library, tumutulong sa ilang iba pang inmate kapag mayroon silang problema sa kalusugan. Nagpatuloy ang buhay ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, isang paniniwala na maaari pa rin siyang gumawa ng pagbabago kahit na isa siyang inmate na nakalimutan ng lipunan. Inilihim pa rin ni Dr. Mariano ang secret. Itinala niya ang bawat detalye tungkol sa treatment process at ang pagbabago matapos ipatupad ang bagong diagnosis direction. Sa opisyal na record, ang dahilan ay naitala salamat sa consultation sa labas ng ospital kasama ang isang specialist na may field experience. Walang sinuman ang nakakaalam na ang specialist na iyon ay nasa likod ng rehas. Naintindihan ni Mariano na kung ibubunyag ang katotohanan, ang buong treatment process ay pagdududahan at ang lahat ng pagsisikap ay maaaring malabo dahil sa prejudice. Pinili niyang manahimik upang ang resulta ang magsalita sa lahat. Sa sumunod na mga buwan, mas mabilis na gumaling si Emily kaysa sa inaasahan. Kayanan niyang maglakad ng may suporta, dahan-dahang bumabalik ang short-term memory at mas malakas ang kanyang boses. Nag-organisa ang ospital ng isang internal summary meeting. Itinala ito bilang isa sa pinaka-espesyal na kaso na nagamot. Ang mga doktor at nurse na kasama sa kaso ay nakatanggap ng papuri dahil sa pagtitiyaga hanggang sa huli. Ngunit sa puso ni Mariano, alam niyang malaking bahagi ng kredito ay pag-aari ng isang taong walang sinuman ang nagbabanggit. Nang umalis si Emily sa ospital, 12-dosenang kasamahan ang naghihintay sa labas. Dahan-dahan siyang lumabas, may ngiti sa kanyang labi. Mahigpit na hawak ang kanyang mga magulang. Iyon ay isang sandali na hindi malilimutan ng sinuman. Ang babaeng minsang nakahiga sa hangganan ng buhay at kamatayan ay bumalik ngayon, dala-dala ang isang kuwento na mananatiling inspirasyon. Para sa kanya, mahaba pa ang recovery journey. Ngunit ang simpleng paglalakad lang sa pintuan na iyon ay isang tagumpay na. Mabilis na kumalat ang kuwento ni Emily sa medical at police industry. Itinala ng mga medical school ang kasong ito bilang isang perpektong halimbawa tungkol sa kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa salik ng kapaligiran sa diagnosis. Ang mga police department sa buong Amerika ay nagbago ng patrol car inspection procedure. Ang mga manufacturer ay humarap sa mga bagong kahilingan tungkol sa safety. Ang lahat ay nagsimula sa pagkaligtas ng isang tao. Si Gabo ay nakaupo pa rin sa cell, hindi lumalabas sa anumang ulat o artikulo. Ngumiti lamang siya nang marinig ang balita sa lumang telebisyon sa common room ng inmate kung saan lumabas ang imahe ni Emily na bumalik na sa kalusugan sa balita. Para sa kanya, iyon na ang pinakamalaking gantimpala. Alam niyang hindi kailanman mababanggit ang kanyang pangalan, ngunit ang katotohanan na isang buhay
ang nailigtas at daan-daang iba pa ang naprotektahan pagkatapos nito ay nagdulot sa kanya na maramdaman na may kahulugan pa rin ang kanyang buhay. Sa mga sumunod na taon, bumalik si Emily sa trabaho, unti-unting binawi ang kanyang posisyon. Sumali siya sa mga safety training program, ikinuwento ang kanyang karanasan upang paalalahanan ang mga kasamahan tungkol sa nakatagong panganib sa loob mismo ng kanilang pang-araw-araw na trabaho. Ang kanyang kwento ay naging patunay na minsan ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa kaaway kundi sa mga bagay na tila pinakamaliit. Para kay Mariano, ang alaala ng sandali nang marinig niya si Gabo na nag-aanalisa ay nananatiling malinaw. Naintindihan niya na ang buhay ay minsan nagbibigay sa atin ng aral na ang halaga ay hindi nasa katayuan o sitwasyon kundi sa kaalaman at compassion. Inilihim niya ang secret na iyon para sa sarili niya, ngunit sa tuwing naaalala niya, nagpapasalamat siya dahil nakinig siya sa halip na binalewala. Nagpatuloy si Emily sa buhay ng isang pulis na dumaan sa isang malaking insidente. Naintindihan niya na buhay siya salamat sa pagsisikap ng maraming tao. Kabilang doon ang isang taong hindi pa niya nakikilala, isang taong may katayuan pa rin ng inmate. Iyon ang nagpapaalala sa kanya tungkol sa complexity ng tao, na ang hangganan sa pagitan ng tama at mali, sa pagitan ng kasalanan at pagliligtas, ay minsan mas manipis kaysa sa iniisip natin. At kaya, sa dalawang mundong tila magkahiwalay, ang abalang ospital at ang malamig na bilangguan, isang hindi nakikitang thread ang nagdugtong sa kapalaran ng dalawang tao. Ang isa ay itinuturing na simbolo ng hustisya, ang isa ay itinuturing na outcast ng lipunan. Ngunit sa sandali ng buhay at kamatayan, ang koneksyon na iyon mismo ang nagdala ng buhay, nagbukas ng pagkakataon para sa pagbabago, para sa marami pang iba. Ang kwento ay hindi lamang nagtatapos sa pagkabuhay muli ng isang pulis kundi isang tahimik na paalala rin. Ang halaga ng tao ay hindi tinutukoy ng katayuan o nakaraan. Kahit saan paman, kahit sa anong sitwasyon, ang compassion at tunay na kaalaman ay maaari pa ring magligtas ng buhay, magbigay ng liwanag sa paniniwala at magpatunay na minsan ang liwanag ay nagmumula sa mga lugar na hindi natin inaasahan.